Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang chapter 85 to 87 ng Dragon Ball Super. Kaya kung ready ka na ay magsimula na tayo. Ngayon nga ay mag-recap muna tayo. Sa last chapter nga ay atin makikita na nagsimula na ngang makipaglaban itong si Goku at Vegeta kay Gas at ginamit na nga nila ang kanilang pinakamalakas na teknik sa laban na ito. Pero dahil sa lakas ni Gas ay parang sila Goku at Vegeta pa nga ang nahihirapan dito, at dito na nga papasok ang chapter 85 na pinamagatang To Each His Own Answer. At sa unang panel nga ay atin makikita itong si Vegeta, Goku at Gas na kasalukuyan naglalaban. Sinabi nga dito ni Vegeta na ang mga damage na kanyang mga natatanggap ang nagiging dahilan kung bakit nga siya ay mas lalo pang lumalakas, kaya ngayon ano na ang iyong gagawin? Aatakehin mo na lang ba ako para mas lalong lumakas? Pero sa point na ito ay umatake nga si Gas ng napakadaming pag-atake at rektang ang tumatama ito kay Vegeta. Sobrang daming pag-atake nga ang ginagawa dito ni Gas na talagang nagpapahirap kay Vegeta. Dito nga ay inatake ni Gas si Vegeta ng isang malakas na ni-attack at sinabi nga dito ni Gas na simple lang naman daw ang gagawin niya kung hindi ang patayin ka na lang para matapos na ito. At nang balak na nga ni Gas na gumamit ng isang wave blast para tapusin na itong si Vegeta, ay bigla nga siyang tinamaan ng isang malakas na suntok na nagmula kay Vegeta na talagang kinagulat nila Goku at Gas. Dahil dito ay nagalit nga itong si Gas at umatake na nga ulit ito ng sobrang daming pag-atake na rektang tumatama kay Vegeta. Ipinakita nga rin dito ni Gas ang isang weird na teknik niya na ginamit niya dati kay Elect, yun kaya nga niyang i-teleport ang isang mortal sa ibang lokasyon. At ito nga ang ginamit ni Gas kay Vegeta na talagang kinagulat ni Goku. Sinabi dito ni Goku na kaya daw palang i-teleport ni Gas ang isang mortal sa ibang lokasyon. Sa moment na ito ay balak nang tumulong ni Goku kay Vegeta pero pinigilan nga siya nito at sinabi nito na wag nga daw. Ito nga daw ang gusto niya at lalo pa nga daw nag-evolve ang kanyang Ultra Ego Technique. Sinabi pa nga nito kay Goku na yon, Ultra Instinct mo ba? Parang wala pa din yun pinagkaiba sa dati. Sa sinabi nga ni Vegeta ay napaisip nga dito si Goku. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nito na mag-iisip nga daw muna itong si Goku, after nun ay tatapusin ko na itong si Gas. At mabilis nga ditong umatake si Vegeta kay Gas at rekta nga itong tinamaan, sinundan pa nga ni Vegeta ang mga atake niya na rektang tumatama kay Gas. Si Goku naman ay dumistansya nga sa laban ni Vegeta at Gas at sinabi nito na ang aking sariling Ultra Instinct. At gumawa nga ito ng isang ritual kahit ako guys ay walang idea sa gagawin nitong si Goku. Sa kabilang banda naman ay si Gas naman ang umaatake kay Vegeta. Talagang tinatamaan dito si Vegeta ng sobrang malala. Sinabi nga dito ni Gas na wala na nga daw point pa ang mga ginagawa nito kaya mas mabuti pang itigil na daw nito ang paggamit ng teknik na yan. Sa moment na ito ay dahan-dahan ngang tumayo dito si Vegeta at sinabi nito na itigil ba kamo? Salita naman dito sila Maki at sinabi nito na mukhang zombie na nga daw itong si Vegeta. Salita naman dito si Oil at sinabi nito na tapusin mo na yan Gas. Dito nga ay umatake nga ulit si Gas kay Vegeta ng grabing mga pag-atake na talagang rektang tumatama sa kanya. After nga ng atake na ito ay sinabi ni Gas dahil nga daw sa atake na ginawa niya ay hindi na nga daw ito makakatayo. Dito nga ay ating makikita si Vegeta na nakadapa at parang may malay pa nga ito. Sa point na ito ay tumayo pa nga dito si Vegeta at sinabi nito na ang kapangyarihan nga daw niya ay walang limitasyon. Dahil sa nakita ni Gas ay talagang nagulat nga ito at nakaramdam ito ng takot. Pero nang aatake na nga si Vegeta ay bigla nga itong tumigil at nawala na ito ng malay dahil sa mga atake na natatanggap nito. Sa point na ito ay sobrang saya nga nitong si Gas at sinabi nito na nasobrahan nga daw ang katawan nitong si Vegeta gamit ang teknik na sinasabi nito. Sa kabilang banda naman ay sinabi nila Maki na kinabahan nga daw sila ng kaunti doon. Si Gas naman ay balak nang tapusin itong si Vegeta at nagpalabas nga ito ng isang espada. At nang papatayin na nga niya itong si Vegeta gamit ang espada na pinalabas nito ay bigla nang nagkaroon ng isang barrier dito si Vegeta dahilan kaya nga naputol ang espada nito. Sa point na ito ay nakita nga ni Gas itong si Goku. Si Goku pala ang may gawa ng ganon klase ng teknik. Gamit nga ito ay pinalipad nga niya itong si Vegeta papunta sa kanyang lokasyon. Pero umatake nga itong si Gas ng madaming wave blast pero hindi nga dito tumalab ang atake nito. Sinabi nga nito na ano na nga daw ang balak nitong si Goku. Balak na lang ba nitong magtago sa barrier na yan? Salita naman dito si Goku at sinabi nito na okay, yun lang kasi talaga ang option ko ngayon pero mag-try akong lumaban sa'yo. Dito nga ay bumaba na nga dito si Goku at handa na nga itong lumaban kay Gas. At sa point na ito ay nagpalabas nga si Goku ng sobrang lakas na chi.
Salita nga dito si Gas at sinabi nito na anong form na naman ba ang gagawin mo, yung silver hair ba or yung blue? Sagot nga dito ni Goku na hindi nga daw, meron nga daw siyang nalaman na isang bagay about sa mga teknik niya. Dito nga ay ating makikita itong si Goku na gumamit na nga ng isang kakaibang teknik at naging kulay itim na ang buhok nito. Salita nga dito si Oil at sinabi nito na kulay itim na buhok ba yan, ano namang pinagkaibanan sa normal form niya. Dito nga ay sinabi ni Goku na ang kanyang Ultra Instinct technique nga daw ay mas nagiging epektibo sa tuwing kalmado nga daw ang puso niya. At kaya itong form na ito ang ginamit ko para kahit hindi kalmado ang puso ko ay magagawa kong lumaban. Maniwala ka, ako ngayon ay kasalukuyan hindi kalmado. Sa mga sinasabi nga dito ni Goku ay nagulat nga dito si Gas at naaalala nga nito ang mukha ni Bardock kay Goku na lubos na kinagalit niya. Sinabi nga dito ni Gas na wag nga daw siyang tignan ni Goku ng ganyan. At dito nga ay mabilis na umatake itong si Gas kay Goku pero si Goku nga ay agad nang nag-counter sa atake ni Gas dahilan kaya nga ito ay tinamaan din sa mukha. At nag-create nga ito ng sobrang lakas na pagsabog. Sa point na ito ay talagang nangingibabaw dito si Goku dahilan kaya nga tumalsik dito si Gas ng malayo. After ng atake na yon ay nakaramdam nga sila Maki ng sobrang lakas na hangin. Habang wala sa focus dito si Gas dahilan ng malakas na atake ni Goku ay mabilis nga ditong sumugod si Goku at umatake nga ito ng sobrang dami kay Gas. Ngunit nagawa nga dito ni Gas na makaiwas pero ilang segundo nga lang nag-teleport na nga itong si Goku sa likod ni Gas at tinamaan na nga ito ng isang malakas na atake, at habang nasa ere dito si Gas ay sinundan pa nga ni Goku ang atake niya ng isang Kamehameha na rektang tumama kay Gas. After nga nito ay nagsalita dito si Gas at sinabi nito na bakit nga daw ito nangyayari. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ngayon nga ay mukhang mas malakas na ako sa'yo pero hindi ko naman ito magagamit ng ganun katagal kaya mas mabuti pa na tapusin ko na ito. At mabilis ngang sumugod dito si Goku kay Gas at sunod-sunod na pag-atake nga ang ginagawa nito na rektang tumama kay Gas. Sa point na ito ay tinamaan nga itong si Goku ng isang malakas na sipa pero gumamit nga dito si Goku ng Mouth Blast na rektang tumama dito kay Gas dahil dito ay mukhang hindi na nga kayang lumaban pa ni Gas. Ngunit nagpalabas pa nga ito ng sobrang daming weapon at sinabi nito na ni-sacrifice nga daw niya ang sariling niyang pride para lang maging malakas kaya ang isang tulad mo ay hindi mo ako magagawang matalo. Dito nga ay mabilis na pinang-atake ni Gas ang mga weapon nito kay Goku ngunit nagawa nga ng ating bida na maiwasan lahat ng mga atake na ito. At kumuha nga dito si Goku ng isang weapon at ito nga ang ginamit niyang pang-atake dito kay Gas pero nagawa naman itong masalag ni Gas at sinabi nito na hindi nga daw gagana sa kanya ang ganyang lalo na't sa akin ang mga weapon na yan. Pero ilang segundo lang ay tinamaan nga dito si Gas ng isang malakas na atake ni Goku. At tumalsik na nga ito ng malayo. Sa point na ito ay agad niyang pinuntahan nila Maki si Gas at sinabi dito ni Maki na matatalo na ba tayo. Si Elec naman ay nagalit kay Gas at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nitong si Gas. At kinapitan nga nito ang leeg ni Gas at sinabi nito na ano nga daw ang dahilan nila bakit daw nila ginawang pinakamalakas sa lahat itong si Gas. Sagot naman dito si Gas at sinabi nito na para nga daw i-elevate ang kanilang grupo na hitters. Sagot nga dito ni Elec na tama nga daw at ano pa nga daw ang kailangan nilang ma-achieve bukod sa maging pinakamalakas itong si Gas. Sagot dito ni Gas na kailangan nga daw niyang matalo ang mga Saiyan na yan. Sagot dito ni Elec na mali, kailangan mong matalo si Frieza at ang mga Saiyan na yan ay isa lamang stepping stone kaya ngayon ay gumawa ka ng paraan para matalo ang Saiyan na yan. Ang pagbigay ko sa'yo ng ganyang kapangyarihan ay magiging successful lang bagay manalo ka sa laban na ito, hindi ang maging kaawa-awa sa laban na ito. Dito nga ay sinabi ni Maki na wag nga daw harasin ni Elec si Gas. Salita nga din dito si Oil at sinabi nito na wag nga daw ni Elec na pilitin si Gas na gawin ang bagay na hindi na nito kaya. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na wag nga daw nitong pilitin si Gas na lumaban, kung gusto nyo talaga ulit lumaban ay pwede ninyo naman kaming sabihan. Sagot nga dito ni Elec na tumahimik nga daw itong si Goku at wala na nga daw next time pa na mangyayari kay Gas. Pero sa point na ito ay nagpalabas nga si Gas ng sobrang lakas na chi at pumangit na nga ang mukha nito. Na talagang kinagulat ni Goku. Salita nga dito si Elec at sinabi nito na yan na ang sinasabi ko. Sa unang panel nga ay atin makikita na sobrang lakas na nga dito ni Gas at nagpapalabas nga ito ng sobrang daming amount ng chi. Si Goku naman ay kasalukuyan gulat sa mga nakikita niya. Si Elec naman ay agad na dumistansya dito kanda Goku at Gas. At sa point na ito ay pinaangat nga ni Gas si Goku gamit ang magic ability nito na talagang nagpahirap kay Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nahawakan nga daw siya nito.
Salita naman dito si Gas at sinabi nito na mas mabuti nga daw na i-twist na niya ang leeg dito ni Goku. Si Goku naman ay pinipilit na niyang gumamit ng instant teleportation para umatake dito kay Gas. At ito nga ay naging successful kaso nga lang ay mabilis nga siyang tinamaan dito ni Gas ng isang suntok dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Si Goku nga ay agad na tumayo at talagang niinde nito ang suntok sa kanya ni Gas. Pero ilang segundo nga lang ay nasa likod na pala ni Goku si Gas at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung mas lumakas na siya sa point na ito. At sinabi pa nito na ang cells nga daw niya sa katawan ang nagsisilbing gasolina para magkaroon ng ganitong klase ng kapangyarihan. So ibig sabihin guys na parang sacrifice mode na itong si Gas dito kasi imagine cells na ng kanyang katawan ang sinusunog niya para magkaroon ng sobrang lakas na chi, nilinaw ko lang sa inyo guys. Dito nga ay inatake na ni Gas si Goku sa pamamagitan ng pagkapit nito sa ulo ni Gas dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Pero sa point na ito ay sinabi ni Gas na hindi nga daw ito makakatakas sa kanya at nagpalabas nga dito si Gas ng napakalakas na tornado na talagang rektang tumama kay Goku. Sinundan pa nga ni Gas ang atake niya ng napakadaming laser shot na rektang tatama kay Goku at ito nga ay tumatagos sa atmosphere ng planetang Sir-Alien. Ibig sabihin nito ay sobrang lakas talaga ng mga pag-atake dito ni Gas. Dahil sa bilis ng mga pag-atake dito ni Gas ay nisalag nga ito ni Goku ngunit ito nga ang naging dahilan kung bakit niya nanghina at tuluyan na itong nalaglag mula sa itaas. Sa moment na ito ay sinabi nga ni Elec na kita nyo kaunting push lang talaga para matapos ni Gas ang trabaho niya. Si Maki naman ay nag-aalala dito kay Gas at nagsalita at sinabi nito na oo sure na nga pero parang may mali na dito kay Gas. Sa kabilang banda naman ay nisikol na nga ni Gas si Goku at inatake na nga niya ulit ito dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sa moment na ito ay nagsalita nga si Oil at sinabi nito na ano na nga daw ang nangyayari kay Gas, bakit nga daw nagiging ganyan ang itsura nito. Sagot naman dito ni Elec na wag nga daw mag-alala ang mga ito kay Gas, ganyan daw talaga kasi nga buo na o intact na daw kay Gas ang napakalakas na kapangyarihan nito. After nga ng mga atake ni Gas kay Goku ay sinabi dito ni Goku na ang katawan at ang kapangyarihan nga daw nito ay nawawala na sa tamang sync. Sagot nga dito ni Gas na pinalaya nga lang daw niya sa katawan niya ang kapangyarihan niya. Dito nga ay sunod-sunod na pag-atake pa nga ang ginagawa dito ni Gas na rektang tumatama sa ating bida. Pero sa point na ito ay nagawa ng makarecover ni Goku sa mga atake ni Gas at mabilis nga itong sumugod kay Gas. Si Gas naman ay naghanda na nga at pinalaki nga niya ang kamay niya at susugod na nga din ito kay Goku. Ngunit ilang segundo nga lang ay may biglang umatake sa kanila ng isang wave blast pero naiwasan naman ito ni Goku at Gas. Sa pagtingin nga ni Goku ay nakita nga niya si Granola. Nakita nga din ito ng mga haters pero salita nga dito si Elec at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam dyan kay Granola. After nga daw na muntik na itong mamatay ay ngayon naman ay magpapakita na naman siya. Sa moment na ito ay mabilis ngang sumugod si Granola kay Goku at inatake niya dito si Goku dahilan kaya nga tumalsik dito ang ating bida at sinundan pa nga ito ni Granola hanggang sa pagbaba. Si Gas naman ay nagtaka sa mga nangyayari. Si Elec naman ay tumawa dito at sinabi nito na may galit ka pa rin pala sa mga Saiyan na yan, sige lang Granola tapusin mo na yan para sa amin, baka malay mo ikaw na ulit ang maging isa sa pinakamagaling kong empleyado. Sa kabilang banda naman ay ating makikita itong si Goku at Granola, sinabi nga dito ni Granola na napanaginipan nga daw niya itong si Bardock at narinig daw niya ang boses nito. Kaya ngayon ay hayaan mo na ako na ang tumapos dito kay Gas. At handa na akong isugal ang akin buong kapangyarihan para dito. Sa moment na ito after mawala ng usok na ginawa ni Granola ay nakita nga ni Gas si Goku at Granola na kasalukuyan nakatayo at parang lalaban na nga ang dalawa na ito ng magkasama. Si Granola naman ay nakahanda na para sa gagawin niyang pag-atake dito kay Gas. Dahil sa nakita nila ay nainas nga itong si Elec, si Gas naman ay nakangiti nga sa point na ito. Sinabihan nga dito ni Goku si Granola na ibabay time daw niya si Gas hanggang maging 100% na ang iyong gagawin atake na agad naman pinasalamatan ni Granola. Sa point na ito ay agad nang bumaba si Goku para nga lumaban dito kay Gas. Si Gas naman ay mabilis na sumugod kay Granola at sinabi nito na ang yun buhay. Dito nga ay papasugod na nga si Gas kay Granola pero itong si Goku ay mabilis na sumugod kay Gas para pigilan nga ito pero agad naman itong nakita ni Gas kaya nakapag-decide ito na umatake kay Goku ng isang malakas na suntok na rektang tumama kay Goku pero si Goku nga ay umatake nga din ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama din kay Gas. Ngunit si Gas naman ay umatake ng sobrang dami dito kay Goku at lahat nga ng atake nito ay rektang tumatama na talagang nagpapahirap kay Goku.
After nga ng mga atake ni Gas kay Goku ay nakita nga nito si Granola na kasalukuyan naghahanda ng isang malakas na pag-atake. Sinabi dito ni Gas na ano nga daw ang ginagawa ni Granola, mukhang malakas na atake nga daw ang gagawin nito. Kaya napagpasyahan dito ni Gas na atakehin ito ng sobrang lakas na wave blast na rektang tatama kay Granola. Pero si Goku nga ay nakagawa pa dito ng paraan, ginamit nga nito ang shield technique niya para protektahan itong si Granola. At sinabi nga nito na hindi nga daw sila susuko hanggang hindi nila natatalo itong si Gas. Dahil sa sinabi nga ni Goku ay nagalit nga dito si Gas at pinaulanan nga niya ito ng napakadaming wave blast na rektang tumama kay Goku. Si Granola naman ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi pa nga daw totally 100% ang kanyang gagawin pag-atake. After ng paulanan ni Gas si Goku ng napakadaming wave blast ay nakaramdam nga ito ng kakaibang sakit sa kanyang sarili pero hindi nga ito naging hadlang kay Gas. Sinabi pa nga niya kanda Goku na anong klaseng kahihiyan nga daw ang ginagawa ng mga ito. At nang pipigilan na nga ni Gas si Granola ay mabilis naman umatake dito si Vegeta kay Gas dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng kaunti. Sinabi dito ni Vegeta kay Granola na hanggang kailan nga daw, bagay hindi daw na-release ni Granola ang atake nito ay maaari nga daw masayang ang lahat kaya bilasin mo na dyan Granola. Nakita nga ito nila Maki at Oil kaya napagpasyahan nila na tulungan nga itong si Gas para pigilan si Granola. Pero mabilis namang hinarangan ni Muna ito sila Maki at sinabi nito na hindi nga daw makakalampas sila Oil at Maki sa kanya. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na makinig ka matandang kulay green, hindi mo kami mapipigilan. Ngunit gumamit nga dito si Monaito ng pampatulog at bigla nang nawala ng malay dito si Oil at Maki. Sinabi dito ni Monaito na ang hypnotismo nga daw ang kanyang primary magical ability, at tinanong nga nito si Granola kung malapit na daw bang makompleto ang gagawin nitong atake. Sagot dito ni Granola na sigurado na nga daw siya na tama na ang napakadaming energy na kanyang nalikom at hindi na nga daw ito magagawa pang ma-handle ni Gas. Si Vegeta naman ay kasalukuyan pinipigilan si Gas. Sa point na ito ay nagsalita nga dito si Elec at sinabi nito kay Granola na hindi nga daw yan magagawa ni Granola, once daw kasi na ma-release ni Granola yan ay maaari nga daw nitong mawasak ang buong planetang Sir Alien, dagdag pa nito na alam daw niyang hindi ito magagawa ni Granola. Pero si Gas nga ay nagawang makawala sa pagpigil sa kanya ni Vegeta at si Gas nga ay papasugod na kay Granola para pigilan ito. Ngunit ilang segundo nga lang ay bigla nang nagpalabas si Goku ng kakaibang chi at naging malaking Goku na nga ito. Katulad nga ito ng teknik na ginamit niya kay Moro. Sa moment na ito ay nagulat nga si Gas sa kanyang nakita at mabilis nga siya nitong kinapitan at itinapon sa itaas dahilan kaya nga tumalsik ito ng malayo. At habang nasa ere nga dito si Gas at walang magawa para makadepensa. Si Granola naman ay nag-struggle sa pag-release ng sobrang lakas na parang ray gun, sinabi nito na sumasakit na nga daw ang mata niya dahilan sa sobrang lakas na chi na kanyang pinapalabas. Delikado nga ito kasi nga kailangan makita ni Granola ang aatakihin niya para tumama ito ng rekta. Ngunit nandito nga ang AI at handa nga itong i-assist si Granola para patamain kay Gas ang gagawin nitong pag-atake, dito nga ay sinabi na ng AI ang eksaktong ratio ng target nila. At sa moment na ito ay sinabi na nga nila Goku, Vegeta at Monaito na i-release na nga daw ni Granola ang ray gun. Dito nga ay ni-release na nga ni Granola ang ray gun at rekta nga itong tumama kay Gas at nagresulta nga ito ng sobrang lakas at nakakabinging pagsabog. After nga nito ay ating makikita si Gas na pabagsak na sa baba dahil sa sobrang lakas na atake na ginawa ni Granola. Sinabi nga dito ni Granola Kandamaki na hindi pa nga daw patay itong si Gas at hindi pa rin daw siya titigil sa pag-revenge sa mga taong may dahilan ng mga nangyayari sa kanyang mga kalahi. Agad nang pinuntahan nila Maki si Gas. Sila Goku naman ay pumunta sa lokasyon ni Granola at sinabi dito ni Goku na sobrang wild nga daw ng ginawa nito. Si Granola naman ay sumagot at sinabi nito na sorry nga daw sa lahat ng nagawa niya. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na medyo late na nga daw ang paghingi nito ng sorry sa kanila, sabay tawa nga dito si Goku. Ipinapakita nga dito ang friendship na nabuo ng tatlo na ito mula sa pagiging magkalaban papunta sa pagiging tunay na magkaibigan. Si Gas naman ay kasalukuyan walang malay dahil sa atake na natanggap nito. Sa unang panel nga ay ating makikita sila Goku, Vegeta at Granola. Sinabi nga dito ni Goku na kahit nga daw nag-training sila ng matindi ay hindi pa nga rin daw ito naging epektibo. Salita nga din dito si Vegeta at sinabi nito na isa na naman daw nakakaawang pagkapanalo. Dagdag pa dito ni Vegeta na itutuloy na nga lang daw niya ang pagpapalakas ng kanyang teknik hanggang siya na nga daw ang maging pinakamalakas sa lahat.
Sagot nga dito ni Goku na ano matatalo sa'yo, hindi yun mangyayari. Pero sa point na ito ay bigla nang natamba si Granola na kinagulat nila Goku at Vegeta. Agad naman ay nalalayan ni Goku si Granola at sinabi nito na kung ayos lang daw ba itong si Granola. Sagot nga dito ni Granola na okay nga lang daw siya. Si Vegeta naman ay nagsalita nga dito at sinabi nito na dahil daw ba ito sa final shot na ginawa nito kaya siya ay nahihirapan. Sagot nga dito ni Granola na oo, sa atake na yon ay parang na-field nga daw ang buhay niya. Dagdag pa nito na nisugal nga daw niya sa mga Dragon Balls ang lifespan niya para maging pinakamalakas sa lahat at mayroon na nga lang daw siyang 3 taon para mabuhay. Dito nga ay nagulat itong si Goku sa sinabi ni Granola at sinabi nito na anong klaseng kahilingan daw yon. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na parang ganun nga din daw ang ginawa ni Gas sa mga Dragon Ball. Si Granola naman ay nag-aalala sa kanyang kalagayan kasi hindi na nga daw niya alam kung ilang taon o araw na lang siyang mabubuhay dahil sa atake na ginawa niya kanina. Pero sa moment na ito ay agad nang pumunta si Monaito sa lokasyon nila Goku at sinabi nga dito ni Monaito na gusto nga daw niyang makita ang mga sugat ni Granola. At nag-try nga dito si Monaito na ihil ang lahat ng mga sugat nito. Si Goku naman ay nagtataka at sinabi nito na kaya mo pa din bang manghil, di ba madami ka ng energy na nagamit? Sagot nga dito ng matanda na okay nga lang daw yon, sila Goku at Vegeta naman daw ang next niyang ihil. Dito nga ay ginamit na ni Monaito kay Granola ang healing technique nito at nakaramdam nga siya dito ng kakaiba after niyang ma-heal si Granola. Sinabi nito na parang kaya kong ibalik ng 100% ang power niyo. Si Granola naman ay nagtaka sa kanyang nararamdaman after siyang gamitan ng healing technique ni Monaito. Sila Goku at Vegeta naman ang next na ginamitan ni Monaito ng healing technique at nakaramdam nga din ang dalawa ng kakaiba. Sinabi dito ni Vegeta na naibalik na nga daw sa 100% ang kanyang chi. Si Monaito naman ay nagpaliwanag at sinabi nito na hindi daw niya inaasahan na magagawa niyang ibalik ng full power ang mga chi nila Goku, baka daw dahil ito sa katandaan ng mga Namekian kaya nga daw nagkaroon siya ng ganong klaseng technique. Dahil sa narinig ni Goku ay natuwa nga siya dito. Pero sa kabilang banda naman ay ating makikita si Elec na sobrang naiinis at sinabi nito na paano nga daw yun nangyari, ang paghiling daw ba sa Dragon Ball na gawing pinakamalakas sa lahat si Gas ay isa lamang daw scam. At habang nag-uusap nga dito sila Goku ay nagbalak nga si Elec na tumakas, agad nga nitong inutusan ng driver niya na buksan ang pinto ng spaceship niya. Pero nang papunta na nga si Elec sa spaceship ay nakita naman ito ni Vegeta at sinabi nito na tignan nyo, balak bang tumakas ni Elec. Agad ngang tinawag ni Goku si Elec at sinabi nito na balak daw bang iwanan ni Elec ang family nito. Sagot nga dito ni Elec na tumahimik ka, wala akong oras na kailangan sayangin, si Gas ay maari nang, at nang magsasalita pa nga dito si Elec ay bigla nang tinamaan si Monaito ng isang malakas na laser shot na talagang kinagulat nila Goku. Sa paglingon nga nila ay nakita nila itong si Gas na kasalukuyan nakatayo at ang laki na nga ng pinagkaiba ng itsura nito sa dati. Sa nakita nga ni Goku ay nagulat nga ito at sinabi nito na paano nga daw nangyari yan. Salita nga dito si Gas at sinabi nito kay Granola na ano nga daw ang sinasabi nitong wala na siyang interes sa pag-revenge. Ano na daw ngayon, ang gagawin nitong si Granola, magiging mabait ka na lang ba sa mga yan? Dito nga ay inis na inis itong si Granola sa mga nangyayari pero si Monaito pa nga din ang inuna niya at pinuntahan na nga niya ito para tignan ang kalagayan nito. Sila Goku naman ay mabilis na ginamit ang mga teknik nila at sumugod na nga ito kay Gas. Pero nagagawa nga dito ni Gas na maiwasan lahat ng mga pag-atake nila Goku at Vegeta. Ngunit sa point na ito ay gumamit nga si Gas ng Wave Blast at kanya nga itong sinabayan dahilan kaya nga nalito dito sila Goku at tinamaan na nga sila ng napakalakas na atake ni Gas dahilan kaya nga sila ay tumalsik. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nag-dive nga daw itong si Gas sa sarili niyang Wave Blast at wala na rin siyang pakialam sa damage na natanggap niya sa sarili niyang atake. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na isa nga daw itong kabaliwan, sila daw ay lumalaban sa isang mortal na namatay na. Sa kabilang banda naman ay atin makikita sila Granola at si Monaito na nag-uusap. Sinabi nga dito ni Granola na hindi nga daw pwedeng mamatay itong si Monaito, sagot naman dito ni Monaito noong 40 years ago pa lang daw ay siya ay namatay na. Ang aking lang duty that time ay ang alagaan ka at palakihin ka pagkatapos noon ay wala ka ng ibang kailangan sa akin.
Sat naman dito ni Granola na hindi mga daw ito pwedeng mamatay at hindi nito hahayaan. Sa kabilang banda naman ay tuloy pa din sa pakikipaglaban sila Goku kay Gas. Kahit anong gawin nga dito nila Vegeta at Goku ay hindi nga nila ito magawang matalo. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kusa nga daw gumagalaw ang kamay nito dahilan kaya nga sila pa ang tinatamaan. Salita nga din dito si Vegeta at sinabi nito na ito nga daw ang sumpa ng pagiging pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito. Si Elec naman ay parang nababaliw nga dito at sinabi nito na patayin mo na sila Gas, ikaw ang pinakamalakas sa lahat, bago ka mamatay ay dapat matalo mo sila. Si Maki naman ay pinipigilan itong si Elec sa pagsasalita at sinabi nito na tama na nga daw, hindi na daw normal ang nangyayari dito kay Gas. Pero si Elec nga ay walang pakialam at tinulak nga niya dito si Maki at tinuloy nga lang nito ang pagsasalita niya. Sinasabi nito na ang lifespan daw ni Gas ay tuloy-tuloy na sa pagkaubos kaya bago daw ito mamatay ay tapusin na nga daw nito sila Goku. Sa narinig nga ni Gas ay parang nagulat nga ito at sinabi nito na mamamatay ba ako? At tinignan nga nito ang mukha niya sa reflection ng tubig at nakita nga niya ang mukha niya na sobrang pangit na nga. Salita nga ulit dito si Elec at sinabi nito kay Gas na wag na nga daw itong magpatagal pa, tapusin na nga daw nito ang dalawa na yan bago pa ito mamatay. Gusto nga daw niya bago mawala itong si Gas ay may maganda naman daw itong magawa sa kanya, wag nga daw itong magsayang ng oras pero nang magsasalita pa nga dito si Elec ay may bigla nang dumating. At ito nga ay walang iba kung hindi si Frieza. Dahil sa pagdating nitong si Frieza sa planetang Sir Alien ay nagulat nga itong sila Goku, Vegeta, Granola, Gas at Elec. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito kay Gas na kailan nga lang daw ay nagkita sila. Si Gas nga ay gulat pa din sa pagdating nitong si Frieza. Si Goku naman ay nagtataka kung bakit nga daw nandito itong si Frieza. Sa point na ito ay nagsalita nga si Frieza at sinabi nito kay Gas na naiintindihan naman kita, alam kong may pag-uusapan tayo about sa business, tama ba? Si Gas naman ay nagalit nga dito at sinabi nito na papatayin na kita at nagpalabas nga dito si Gas ng sobrang lakas na chi at sumugod na nga ito kay Frieza, ngunit nag-counter nga dito si Frieza ng sobrang lakas dahilan kaya nga tumagos sa katawan ni Gas ang kamay nito. Dahil sa atake na ginawa ni Frieza ay nagulat nga ang lahat dito. At si Gas nga ay tuluyan ng naging buto. Ang nakakagulat dito ay tinapakan pa nga ni Frieza ang bungo dito ni Gas na talagang kinagulat ni Elec. Sinabi nga dito ni Frieza kay Elec na diba, ni-contact mo ako, ngayon tatanungin na kita ano nga ang ating pag-uusapan. Si Elec nga ay sobrang natatakot dito kay Frieza. Si Vegeta at Goku naman ay nagulat nga sa ginawa ni Frieza kay Gas dahil nga ni one hit lang nito si Gas. Si Frieza naman ay tuloy lang sa pakikipag-usap dito kay Elec at sinabi nito na alam kong may dahilan ka kaya pinapunta mo ako dito, dagdag pa dito ni Frieza na pwede ka namang mag-sorry sa ginawa mo. Sagot nga dito ni Elec habang sobrang natatakot na napindot nga lang daw niya yon at wala naman daw silang pag-uusapan sa ngayon kaya pasensya na sa nagawa ko. Si Frieza naman ay nagsalita at sinabi nito na aksidente lang ba talaga ang lahat, hulaan ko kaya mo ako pinapunta dito para ipapatay kay Gas, ganun ba? Dahil sa sinabi ni Frieza ay nagulat nga itong si Elec. Dagdag pa nga dito ni Frieza na may nalaman akong bad news sa'yo at sobrang bilis na paglapit nga ang ginawa dito ni Frieza sa harap ni Elec at sinabi nito na alam ko na ang lahat ng plano mo noong nakalipas na 40 years habang pinagsasamantalahan mo ang aking mga army. Bakit kailangan mo pang ikalat sa buong universe na ito ang mga pribadong information katulad na lang ng ikaw ang pinakamahina na member ng gangyo? Dahil sa sinabi ni Frieza ay nagalit nga dito si Elec at sinabi nito na tama na nga daw. Pero si Frieza nga ay hindi nagdalawang isip na gamitan si Elec ng sobrang lakas na wave blast na rektang tumama dito. Dahil dito ay namatay na nga si Elec na talagang kinagulat ng lahat ng nandito. Sa moment na ito ay nakita nga ni Frieza sila Goku, si Goku naman ay nagsalita dito at sinabi nito na paano nga daw nagawa ni Frieza na mapatay itong si Gas. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na ano nga ulit ang tanong mo. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na si Gas nga ang pinakamalakas sa buong universe na ito, sa palagay namin ay dapat ay mas malakas siya kaysa sayo. Sagot nga dito ni Frieza at sinabi nito na sa buong universe baka mo, okay, naglaan ako ng oras sa ibang dimension na hindi ka parte ng universe dito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na ibang dimension. Salita nga ulit si Frieza at sinabi nito na sa mga nasakop daw niyang planeta ay may nakita nga daw siyang kakaiba, kung saan daw ay iba nga daw ang ikot ng oras kung ikukumpara sa mundo na ito. Salita nga dito si Vegeta at gulat na gulat nga ito at sinabi nito na Room of Spirit and Time. Salita nga ulit si Frieza at sinabi nito na naglaan ako ng 10 taon sa dimension na yon. Sa moment na ito ay gulat na gulat nga itong sila Goku at Vegeta.
Sinabi nga dito ni Frieza na hindi nga daw niya magagawang matalo itong sila Goku kung gagamit lang daw siya ng normal form. Dito nga ay ginamit na ni Frieza ang bagong form niya at sinabi nito na ito nga pala ang Black Frieza, medyo matagal bago ko ito nagawa. At mabilis nga itong sumugod kay Goku at Vegeta, sila Vegeta at Goku naman ay agad nang gumamit ng Ultra Instinct at Ultra Ego para pigilan itong si Frieza. Ngunit sa kasamaan palad ay one hit na lang sila nito. After ng atake na yon ay talagang namiliipit sa sakit sila Goku at Vegeta. Si Frieza naman ay parang walang interes na lumaban kanda Goku. Sinabi nito na habang nag-enjoy nga daw ang dalawa na ito sa planeta na ito ay nagawa ko masurpass ang inyong kapangyarihan. Dito nga ay agad nang bumalik si Frieza sa normal form nito at sinabi nito kanda Goku na hindi nga daw sila ang target niya sa ngayon kaya iiwanan na daw niya ito. Habang papunta nga si Frieza sa spaceship niya ay sinabi nito kay Oil at Maki na ano na daw ang gagawin ng dalawa na ito pagkatapos ng mga nangyari sa Heaters, kung gusto nyo ay sumama kayo sa akin at wala akong tagapagluto sa akin spaceship. Naagad naman sinanayunan nila Oil at Maki. Sila nga ay magkakasama ng umalis sa planetang Sir Alien. Sila Goku naman ay agad ngang tumayo dito para kamustahin nga dito si Granola kung kamusta na daw si Monaito. Sagot dito ni Granola na masama nga daw ito kasi nga hindi na daw ito nahinga. Pero ilang minuto nga lang bigla nang nagkaroon dito ng malay si Monaito, nihil pala siya dito ni Whis. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na si Monaito at Granola nga daw ay naging kaibigan na nitong sila Goku, kaya ang ginawa ko niyan yun ay isang special favor na lang. Nakinatuwa naman ni Goku. Si Monaito nga ay hindi kilala si Whis kaya tinanong nito kung sino daw yan. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na isa nga daw yan Angel. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na kung sasama nga daw ba itong si Goku at Vegeta sa kanya papunta sa planetang Biros at hindi nga daw maalam si Biros magluto ng yakisoba. Si Vegeta naman ay nagsalita dito at sinabi nito na pinakuluan tubig lang ang ilalagay doon. At si Goku naman ay pumayag na pumunta sila kanda Biros, inakit nga dito ni Goku si Granola kung gusto daw ba nitong sumama sa kanya para mag-training. Sagot naman dito ni Granola na sa ngayon nga daw ay tatanggihan niya ang alok dito ni Goku kasi may mga bagay lang daw siya na aayusin sa planeta na ito gamit ang Dragon Ball. Sila nga ay patuloy lang ditong nag-uusap-usap. Pero sa point na ito ay binigay nga ni Vegeta ang Dragon Ball Radar para nga daw mapadali ang paghahanap nito sa mga Dragon Balls. Dito nga ay inabot na din ni Monaito ang scouter na naiwan ni Bardock sa kanyang at ibinigay na nga niya ito kay Goku. Sa moment na ito ay paalis na nga sila Whis, Vegeta at Goku at sinabi nga dito ni Vegeta kay Granola na malaya nga daw na pumunta si Granola sa kanila planeta at welcome nga daw talaga ito doon. At sa muli daw nilang paghaharap ay mas magiging malakas na nga daw itong si Vegeta para matalo niya itong si Granola. Sagot naman dito ni Granola na salamat daw sa lahat ng ginawa nitong sila Goku at Vegeta. Pero hindi ko hahayaan na matalo niyo akong dalawa. Dito nga ay nagsalita itong si Whis at sinabi nito na bagong kaibigan nga daw nila Goku at sa moment na ito ay umalis na sila Whis sa planetang Sir Alien. Habang nabiyahe nga sila Goku para pumunta sa planetang Biros ay nagsalita nga dito si Goku at tinanong nga nito kay Whis na kung si Frieza na nga daw ba yun sinasabi ng Oracle Fish. Dagdag pa dito ni Vegeta na kung si Frieza daw ba talaga yun. Si Whis naman ay walang idea dito kasi nga hindi siya sure kung si Frieza nga daw ba yun or baka ang sinasabi ng Oracle Fish na darating na pinakamalakas sa lahat ay dapat susulpat na nga ang mortal na yun sa ibang sulok ng universe. Dahil sa narinig nila Goku ay natuwa nga sila at sinabi ng mga ito na kailangan na nga daw nilang mag-training para mas lumakas pa. Dito na natapos ang chapter na ito at kung gusto nyong malaman pa ang ibang detalye about kay Frieza ay panoodin nyo lang ito.